Bawat gabi ay tinatalakay natin ang mensahe ng krus. Ang krus ay binubuo ng dalawang haliging kahoy. Ang isang kahoy ay nakaturo papaytaas at ang ikalawang kahoy ay nakaturo sa magkabilang panig na tinatawag na pahalang. Kapag nagtagpo ang tinatawag na pataas na kahoy at kapag nagtagpo ang tinatawag na pahalang na kahoy, nabubuo ito o bumubuo ito ng isang imahe na tinatawag nating krus, na kung saan dito naganap ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos Ama alang-alang sa atin sa pamamagitan ng pagsusugo ng kanyang anak na si Jesus. Minamahal kong mga kaibigan, ang kaligtasang yan ay kinakailangang dumaloy din sa iba. Sapagkat hindi pinanukalan ng Diyos na ang kanyang kamatayan ng kanyang anak sa krus ng Kalbaryo ay tayo lamang ang makalasap ng katotohanan yan, kundi yan ay dapat dumaloy din sa iba. Ito po ang esensya ng vertical meets horizontal ministry, na ipahayag ang ebanghelyo ni Hesukristo, na itaas si Hesukristo, na ipakita ang dakilang katotohanan na merong nag-iisang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo, na bayubay sa krus, namatay, subalit hindi natili sa libingan, nabubuhay upang patuloy na mamagitan sa atin sa langit na bayan bilang punong saserdote. Minamahal kong mga kaibigan, ang ganitong uri ng paghahayag ng salita ng Diyos ay isang bagay na ninanais ng Diyos na matutunan natin, malaman natin, at hindi lamang natin may isa kabuhayan o may isa isip, kundi maging bahagi ng buhay nating kabuhayan. Ngayong gabi ay tatalakayin natin ang isang paksa. Isang paksa na may kinalaman sa tinatawag na paghahanda. And it is entitled, A Case of Readiness. A Case of Readiness. Naranasan mo na bang maghintay? Sino sa inyo ang nakaranas na maghintay? May I see your hand? Nakaranas maghintay. Yung pinaintay. Sino sa inyo pinaintay? Nakaranas maghintay, pinaintay. Yung naghihintay. Ha? Naghihintay. Paano naman yung wala nang hinihintay? Ha? Wala nang hinihintay. Alam niyo po ba, mga minamahal kong mga kaibigan, marami pong anyo ang paghihintay. At bawat anyo ng paghihintay ay merong pong dalang aral. Alam po ninyo, ang maghintay ay hindi po madali. Nakakainip. Minsan, ako ay nagmaneho at dumaan sa isang drive-thru. Siyempre, sinasabi sa drive-thru, "May I take your order, please?" "What's your order?" At sinabi ko yung aking order. Ang sabi doon sa na nag-respond, sabi, "Sir, yung order po ninyo, 30 minutes. Sa isip-isip ko, what? 30 minutes? Fast food nga iyon. Fast food nga iyon. Kaya nga, dumaan ako sa drive-thru, fast food, para makuha ko agad yung aking hinihingi. Mahirap po ang maghintay at hindi po madali. Sapagkat sanay po tayo na makuha agad at lahat tayo ay gusto ng mabilis na resulta. Parang parusa po ang maghintay. Isang araw, humilaban siya ng aking may bahay. Sabi ng aking may bahay, yung first baby namin, sabi niya, "Daddy, mukhang manganganak na ako." Ang sabi ko, dahil hindi ko pa naman naranasan, first time ako magiging daddy, ano ba yung mukhang manganganak na ako? Pero nabasa ko yon sa mga libro, may mga sintomas. Sabi, pumutok na ang panubigan at kinakailangan siyang madala sa hospital. Dinala ko siya sa Delgado Hospital.
diyan sa Kamuning. Nila ko siya sa Delgado Hospital at inayos at sabi sa akin ng doktor, Pastor, mag-intay lamang po kayo diyan. Katulad ng mamang yan, nag-iintay ako. At sasabihin ko sa inyo kung manganganak na ang inyong misis. Bawat segundo, bawat tikatik ng relo, hindi ako mapakali. Lakad ako pa roon, lakad ako pa rito, wala pa rin tumatawag na ako ay pinapupunta para masaksihan ko ang tinatawag na panganganak ng aking may bahay. Dahil sa likas akong mainipin, umalis ako. Pumunta ako ng SM North. Punta ako ng SM North. At pagdating ko sa SM North, wala naman tumatawag. Di naman sa akin tumatawag si Dr. Pichay. Nung kakain ako sa fast food, tumawag. Nasaan na po kayo? Nanganak na po ang misis nyo. Pasensya na po, Dok. Pupunta na po ako. Mabilis. Ang pag-iintay ay isang bagay na kung minsan ay kinayayamutan natin, gusto nating makuha ang gusto natin. Para bagang isang kasalanan ang maglaan tayo ng tinatawag na panahon sa mga pagkakataon na tayo'y naghihintay. Pero alam niyo po ba na sa Biblia, ang pag-iintay ay hindi pag-aaksaya ng oras. Sapagkat ito ay panahon na kung saan hinuhubog ng Diyos ang ating puso at ating pagkatao. Ang pag-iintay ay hindi isang pag-aaksaya ng panahon, sapagkat binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataong magdesisyon. At ang desisyong ito ay dapat na maging maliwanag sa iyo. Isipin mo na lamang ang isang lalaking nag-iintay sa kanyang kasintahang babaeng ikakasal. Puno ng pananabik ang kanyang nararamdaman sapagkat iniisip niya baka hindi siya siputin ng kanyang girlfriend, ng kanyang fiancé. Baka hindi siya siputin at sa bawat takbo at bagal ng oras, nananalangin siya, ang tagal naman, sana dumating na siya. Ang bawat tingin niya sa orasan ay para bagang isang uri ng pananabik. At bawat sasakyang dumadaan doon sa lugar, nagbibigay ng pag-asa na baka siya na yun. Nag-iintay siya. Gusto niyang malaman kung ano ang magiging karatnan ng kanyang paghihintay. Pero habang siya ay naghihintay, natututo din siyang magkaroon ng pasensya. Bakit? Sapagkat siya'y nagtitiwala na sa pagmamahal ng babae ng kanyang kasintahan, siya ay hindi bibiguin. Hindi siya iinjanin. Hindi siya magiging runaway bride. Hindi siya aalis at siya ay sisiputin doon sa kanilang tipanan, sa lugar na kung saan sila itatalaga ng Diyos bilang mag-asawa. Minamahal kong mga kaibigan, sa pag-iintay, natututo tayong kontrolin ang ating emosyon at maging kalbado upang maging angkop at sapat ang ating pagkilos at magtiwala na merong tamang panahon sa lahat ng bagay. At ipinapaalala sa atin ang tunay na halaga ng pagdating ng ating iniintay. Isipin nyo na lamang ang isang taong nag-iintay na malaman ang mga record ng kanyang laboratorio. Nananalangin sa Diyos na sana maging pabor ang mga lab result para gumaling ang mahal mo sa buhay o para sa isang desisyong makakaapekto sa iyong buong buhay. Mahirap ang ganitong paghihintay sapagkat araw-araw ay nakakadama ka ng kaba at takot bukod sa tumataas ang bill mo sa hospital. Iniintay mo kung kailan ka i-release ng doktor. Parang ang bagal ng oras at bawat minuto ay parang isang oras.
Ito minsan dumarating sa buhay natin na parang hindi mo alam ang katiyakan ng sagot. Kung ang magiging resulta ba ay maganda o pabor, at kung matatapos na ba ang pinagdadaanan mo. Minamahal kong mga kaibigan, tama ang sinabi ng isang mangangaral na ang pangalan ay Charles Stanley. Ang sabi niya ay ganito, our willingness to wait reveals the value we place on what we're waiting for. Ang paghihintay ay hindi lamang tungkol sa oras, kundi sa halaga ng ating hinihintay. Kapag handa tayo maghintay, ipinapakita nito kung gaano natin pinapahalagan ang mga bagay o taong iyon. Hindi tayo madaling sumuko. Baka hindi talaga ito gaanong mahalaga sa atin. Kaya hindi tayo naiinip. Sa pananampalataya, ganito rin iyon. Kapag naghihintay tayo sa Diyos, kahit matagal, kahit mahirap, ipinakikita natin na mas mahalaga sa atin ang ating kalooban. In fact, ang katotohanan, sa tunay na tono ng pag-aaral ng Biblia, hindi tayo nag-iintay sa Diyos. Tayo ang iniintay ng Diyos. Gusto ng Diyos na dumating tayo sa tinatawag na pagsisisi at tinuturuan tayo upang tayo'y makaranas ng tamang aspeto sa ating buhay na maghintay. Dahil naniniwala tayo sa plano ng Diyos at ito'y laging tiyak. Ito'y laging may sapat na sagot at laging akma sa iyong konteksto, sa iyong kapanahunan. Ito po ang essence ng kahandaan at value ng pagiging mapag-intay. Tayo po yumuko sa panalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po sa gabing ito sa pagkakataon na muli po naming paparangalan kayo. Kikilalanin namin kayo bilang aming Panginoon na tagapagligtas. At sa muli po naming pagbukas ng iyong salita, maunawaan-nawa namin, Panginoon, ang dakilang katotohanan ito na siyang magbibigay ng totaling pagbabago sa aming buhay sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na Jesus. Amen. Ngayong gabi, ay pag-aaralan natin ang isa na namang kwento, parabola, talinghaga sa Gospel of Matthew, chapter 25, verses 1 to 13. Sa talinghagang ito po ay isang kwento tungkol sa 10 dalaga. Sa wikang Ingles, it is a story about the 10 virgins. Ito pong talinghaga na ito sa 10 dalaga, ipinapakita po nito, ito po'y sumasalamin sa larawan ng simbahan sa panahon ng pag-iintay. Sapagkat ang 10 dalaga na binabanggit dito ay kumakatawan din sa tinatawag ng grupo ng mga matatalino at ang ilan dito ay mga hangal. In fact, kalahati dito ay mga hangal at kalahati dito ay mga taong porsigidong naghanda at naghintay na tinatawag na matatalino. Ang pagkakaiba, hindi po ang pinag-uusapan dito ay dahil pareha silang nakatulog, kundi sa kanilang kaandaan. Sa ating pong panahon, lagi tayo naghahanda. Pagising natin sa umaga, ang mga nanay naghahanda para ihanda ang baon ng kanilang mga anak. Ihanda ang baon ng kanilang mga mister. O maghanda dahil meron silang papasukan at kinakalkula ang traffic. Dahil dito sa atin, hindi normal ang hindi traffic. Laging traffic. Kahit anumang sabihin natin, laging traffic. Ngunit, kung papansinin natin, sa aspetong espiritual, kakaunti lamang ang tunay na naghahanda sa isang malaki at pinakamahalagang bagay na desisyon na gagawin ng tao, ang maghanda sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Kristo. Ito po ang nilalaman
ng Ebanghelyo na aking ipaglilingkod sa inyo sa gabi nito. Tunghayan po natin ang sinasabi ng kasulatan. Basahin po natin. Ang kaharian ng langit ay may tutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang salubungin sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may 2 ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal. At ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit, nang hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya." Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo." Tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang iba pang dalaga. "Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami," pakiusap nila. Ngunit, tumugon siya, "Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala." Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, "Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man." Ito ay isang parabola na tumatalakay sa uri ng paghahanda. Sa isang uri ng kahandaan ng mga taong nagsasabing may pananampalataya kay Jesus. Ito ay isang paalala na sa ating buhay, sa ating pang-araw-araw na buhay, darating ang isang bagay na hindi natin inaasahan, subalit kinakailangan nating maghanda. At ang isang pangunahing paghahanda na dapat nating paghandaan ay ang pagharap natin sa ating manlilikha. Sino sa inyo ang nakakaalam na mamamatay na siya bukas? Walang ganon. Kahit pa sabihin ng doktor, "Iho, terminal na ang illness mo. 1 linggo ka na lamang." Pero sumasablay yun. Yung 1 linggo pwedeng maging 1 buwan. Pwede maging 2 buwan. Pwede maging 6 na buwan. Pwede maging 1 taon. At pwede maging 10 taon. Sapagkat sino lamang ang nakakabatid kung kailan tayo papahintulutan ng Diyos na tumigil ang ating paghinga, walang iba kundi ang Diyos. Subalit ang katanungan, kayo ay magbantay. Sapagkat hindi ninyo alam ang araw at oras. Sa gabing ito, 3 prinsipyo o katotohanan ang nais kong ipaglingkod sa inyo sa usapin ng tunay na paghahanda. Una, ang kahandaan ay hindi panlabas na paghahanda, kundi panloob. Sa istorya o sa kwento ng 10 dalaga, sabi ng Biblia, silang lahat ay may dalang ilawan. Hindi ba? Nabasa natin kanina? Silang lahat ay may dalang ilawan. Hindi sinabing may 10 dalaga, yung 5 walang dalang ilawan, yung iba ay meron. Ang sabi, silang lahat
ay merong dalang ilawan. Ibig sabihin, silang lahat ay nagmamahal kay Jesus. Silang lahat ay nagsasabing, Amen, praise the Lord, Hallelujah. Lahat sila ay nagmamahal sa Diyos. Lahat sila ay nag-iintay sa pagdating ng lalaking ikakasal. Kaya nga nandoon sila. Larawan ng mga taong nagsasabing sila'y may pananampalataya o sa ating konteksto, sila'y mga Kristiyano. Nakikibahagi sila sa gawain ng simbahan, marunong magdasal, marunong umawit ng papuri, marunong magbasa ng Biblia, ibig sabihin lahat sila ay may anyo ng kabanalan. Ngunit tandaan ninyo, ang ilawan ay walang saysay kung walang langis. Ang ilawan ay maaring panlabas na ritual lamang. Maaring pumunta ka sa simbahan, ngunit hindi ka nakikipagtagpo kay Kristo. Maaring marunong kang manalangin, ngunit hindi mo siya kilala ng personal. Maaring marunong kang sumamba, ngunit wala kang tunay na pagsuko sa Kanya. Ang panlabas na anyo ay hindi garantiya ng panloob na katapatan. Sa mata ng tao, maaring magmukha kang gwapo at mabait at responsable. Ngunit sa mata ng Diyos, ang tingin sa iyo ay isang hungkag at isang tao mapagkunwari. Sapagkat ang Diyos ay hindi tumitingin sa tinatawag na panlabas na makeup ng tao, kundi doon sa kanyang kalooban. Isang araw, sa istasyon ng tren, isang lalaki ang inatasan nung unang panahon na magbantay sa riles. Sino sa inyo ang nakapunta dyan sa Espanya, yung dating tumatakbo pa yung daanan ng tren? Di ba, pag nagmamaneho kayo, hihinto ang sasakyan kasi bababa yung ng tren. Nung unang panahon, sa pagbabiyahe ng mga tao, merong isang tagapagbantay. At sa kanyang pagbabantay, under his watch, naganap ang malubhang sakuna sa tren. Marami ang namatay sapagkat nagkaroon ng tinatawag na aksidente, collision. Nagkaroon ng investigasyon. Pumunta ang mga otoridad. Tinanong siya, ininterrogate siya. Nasaan ka sa mga oras na ito? Nasa istasyon po. Ikaw ba ay on duty at gising at hindi tulog sa mga panahong yon? Opo. Ikaw ba ay nagbabala na merong darating tren? Iyo bang winagayway ang iyong ilawan na nagsasabi na may paparitong tren? Opo. Sa matuling sabi, siya ay absuelto. Makalipas ang ilang taon, dumating siya sa isang malubhang karamdaman. Iyak siya ng iyak. At nang tinanong siya ng kanyang anak, Ama, bakit po kayo umiiyak? Naaalala ko kasi ang isang malagim na tagpo doon sa rilis ng tren. Hindi ho ba matagal na po yun at kayo ay retired na? Matagal na po yun. Pero may nakalimutan silang hindi itanong sa akin. Hindi nila itinanong kung ang winawagayway ko bang ilawan ay may sindi. Minamahal kong mga kaibigan, ang tunay na paghahanda ay hindi isang uri ng kahandaang panlabas, kundi paghahandang panloob. Ang langis ay panloob na relasyon at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito ang nagbibigay sa atin ng liwanag ng ilawan. Ito ang nagbibigay sa atin ng pananampalataya. Ang matatalinong dalaga ay nagbao ng langis. Sila'y handa at hindi lamang sa labas, kundi sa kanilang puso. Ang hangal naman ay kumakatawan sa mga taong umaasa lamang sa panlabas na gawa. Umaasa sa sariling kabutihan, hindi sa biyaya ng Diyos. Umaasa sa nakagawian, hindi sa pagkilos ng Espiritu Santo.
umaasa sa karunungan ng tao, hindi sa kapangyarihan ni Kristo. Ang tunay na kahandaan ay nakikita hindi sa iyong ginagawa, kundi sa kung sino ang kasama mo sa iyong puso. Amen? Si Jesus ba ay nasa ating puso? Minahal ba natin si Jesus ng gayon na lamang? Minamahal ko mga kaibigan, ang relihiyon ay hindi katumbas ng relasyon. Maaring meron kang relihiyong kinakaaniban ngayon, subalit hindi garantiya na ikaw ay may tiyak na relasyon sa Diyos. Maaring ang iyong relihiyon ay kinagistan mo lamang. In fact, may mga kasabihan, dito na ako ipinanganak, dito na rin ako mamamatay. Hindi po katiyakan. Ang relihiyon ay hindi katumbas ng relasyon. Maari kang may relihiyon, ngunit wala kang relasyon. Maaring mayroon kang tradisyon, ngunit wala kang transformasyon. Maaring may panlabas na kaayusan, ngunit walang panloob na kapayapaan. Minamahal kong mga kaibigan, ang matatalinong dalaga ay kumakatawan sa mga may personal na relasyon kay Hesukristo. Araw-araw siya'y kinakausap, nagsasabi ng kanyang saloobin, samantalang ang mga hangal ay kontento sa formalidad. Basta may ilawan, sapat na. Ngunit nang dumating ang oras ng pagsusulit, lumabas ang totoo kung sino ang tunay na handa. Kaya nga, ang sabi sa atin, huwag magtiwala sa anyo, huwag magtiwala sa formalidad, kundi manalig sa Espiritu. Kapag dumating na ang nobyo na si Kristo, hindi niya tatanungin, gaano ka ba kadalas nagsimba? Hindi niya tatanungin, kilala mo ba ako? Alam niyo ba sa Biblia, si Satanas, kilala niya si Hesukristo at nanginginig pa. Ang kaibahan nila, ang diablo'y kilala si Jesus. Pero ang kaibahan nila, sa mga taong may kilala kay Hesukristo, ang diablo'y hindi nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. At kung wala kang langis na sumisimbolo sa kapangyarihan ng Diyos, wala kang liwanag. At kung wala kang liwanag, hindi mo siya makikilala sa madilim na sanlibutan. Alam niyo ba na sa Biblia, ang sanlibutan ito ay patungo na sa kawakasan. Huwag nating isipin ang sanlibutan ito ay pabuti ng pabuti ng pabuti ng pabuti. Ito ay pasama ng pasama ng pasama ng pasama. Hindi po siya isang isipan na dahil sa mga matatalinong taong namumuno, magiging maalwan. Kaya ang paanyaya sa atin, nais ng Diyos na maging handa tayo sa pamamagitan ng pananatiling tapat habang nag-iintay tayo kay Jesus. We should be faithful. Sabi ng talanghaga, naantala ang dating ng nobyo. Hindi nila inaasahan ang delay. Sinabi ba ng talata, yung 5 nakatulog, yung 5 ay hindi? Hindi po, diba? Ang sabi ng Biblia, lahat sila ay natulog. Minamahal ko mga kaibigan, sa buhay natin, lahat tayo nakakaranas ng sakit, ng mga problema. Hindi tayo exempted. Ang pinagkakaiba lamang ng mga taong may pananampalataya, ang mga problema, hindi yun ang nagdi-define sa kanila ng kanilang pagkatao. Ang nagdi-define sa kanila ay kung sino sila sa harapan ni Hesukristo. Hindi nagdi-define ng kayamanan, hindi nagdi-define ng kahirapan ng kayong pagkatao. Ang nagdi-define ay dahil sinabi sa iyo ng Diyos na ikaw ay aking anak. Ang pagkaantala ng Diyos ay hindi nagpapabaya sapagkat binibigyan niya tayo ng pagkakataon na maghanda, magsisi at lumago sa pananampalataya at ibalita ang mabuting balita at upang maranasan natin ang tunay na kalidad ng pananampalataya. Ang hangal ay nagsasabing, maghahanda ako. Maghahanda na lang ako. Mamaya, wait lang. Di ba? Anak,
Patayin mo nga yung gripo kasi umaawas, naririnig ko. Yes, ma. Wait lang. Wait lang. We live in a wait lang generation. Lahat ng response natin, wait lang. Ang tapat na paghihintay naman ay nagsasabing, yes. Nandoon ako at handa kong sundin ang iyong tagubilin. Minamahal kong mga kaibigan, ang tunay na paghahanda ay hindi paghahanda sa panlabas, kundi paghahanda sa kalooban. Ikalawang punto, ang kahandaan ay hindi nahihiram sapagkat ito'y personal. Ito po isang napakalalim na katotohanan mula sa talinghaga ng 10 dalaga. At napapanahon para maunawaan natin at huwag tayong umasa sa pananampalatayang hiram. Ano pong ibig kong sabihin? Sabi ng iba, siguro naman maliligtas ako kasi tatay ko pastor. Pag akyat sa langit, ahawak na lang ako sa laylayan ng damit ni mama, ni papa, ni daddy, ni mami. Siguro naman, sasabihin ng Panginoon, hindi ka pwede pumasok. Hindi, Lord. Daddy ko kaya pastor. Tatay ko kaya elder. O, kami na nga naglilingkod sa simbahan. Kaya, qualified kami. In fact, VIP kami. Minamahal kong mga kaibigan, gusto kong sabihin sa gabing ito na hindi nahihiram ang pananampalataya. Amen? Amen. Hindi po nahihiram ang pananampalataya sapagkat ito'y personal. Nang dumating ang lalaki ikakasal, nagsimulang mag-panic mode ang 5 hangal na dalaga. Bigyan ninyo kami ng langis, ngunit sumagot ang matatalino, hindi maaari, baka hindi magkasya sa ating lahat. Makikita mo ang isang katotohanan, ang kahandaan ay hindi transferable. Ang kahandaan ay hindi transferable. Hindi mo pwedeng ipasa, ipahiram o ipamana ang personal mong ugnayan sa Diyos sapagkat yan ay personal. Hindi sapat na lumaki ka sa isang sambahayan o pamilyang Kristiyano kung hindi mo rin mismo tinatanggap si Jesucristo. Hindi sapat na ang iyong mga magulang ay tapat na mananampalataya kung ikaw mismo ay walang relasyon sa tagapagligtas. Hindi sapat na ang iyong simbahan ay katabi lamang ng iyong bahay kung ikaw naman ay espiritual na papatay-patay. Minamahal ko mga kaibigan, ang pananampalataya ay hindi namamana. Hindi po ito ibinibigay ng kusa na para bagang, okay, dahil magkamag-anak tayo, may extra akong ticket, pag pumunta ako ng langit, sure ka na. Kasama ka. Ang kaligtasan ay hindi nadadala ng tradisyon. Ang kaligtasan ay isang desisyong personal. Nasasabihin mo sa Panginoon, ito po'y isang personal. Ang kaligtasan ay personal, hindi pang grupo. At sa araw ng paghukom, hindi tatanungin ng Diyos, born again ka ba? Katoliko ka ba? Seventh-day Adventist ka ba? Saan ka nagsisimba? Gaano ka dumadalo sa simbahan? Dumalo ka ba sa Jollibee doon sa evangelistic ni Pastor Bael? Maganda doon. Maraming lobo. Party place eh. Hindi po. Ang tanong ay, nakikilala mo ba ako? May relasyon ka ba sa akin? Hindi sapat ang kasama ako sa simbahan ni Pastor. Hindi sapat na lagi akong kasama ng mga Kristiyano. Dahil sa dulo, ang Diyos ay walang apo. Sa dulo ang Diyos ay walang apo, tanging anak lamang. Di ba sa Biblia, nabasa nyo ba, ang Diyos ay may apo? Wala, tanging meron siyang anak. Ang sabi ng Biblia, ang lahat ng mga taong tumanggap sa Kanya ay binibigyan niyang maging karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi sinabing maging apo ng Diyos. Lahat tayo by virtue ng pag-aampon sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kapag tinanggap natin si Jesucristo, itinuturing tayong mga anak ng Diyos. We are adopted son
and daughters of God. Katulad ng isang estudyanteng nag-exam, bagamat may mga estudyanteng natutok sumandaya, isipin mo na lamang sa final exam, magkakaibigan sila. Pwede bang pahiram ng sagot? Paano kung mali yung sagot? Paano kung hindi akma? Sapagkat ang kaligtasan ay personal. Hindi mo pwedeng sabihin, pahingi naman ang sagot mo. Close naman tayo. Lahat tayo may sariling papel na kailangang sagutan at doon malalaman ang tunay nating kahandaan kung tayo ay handa o hindi. Minamahal kong mga kaibigan, ang personal na kahandaan ay nagsisimula sa personal na ugnayan. Hindi ka magiging handa kahit anong uri pa ng paghahanda ang iyong gawin mo kung wala kang personal na ugnayan kay Hesukristo. Hindi magiging tunay ang iyong pagsunod kung hindi mo tinatanggap si Jesus na siya ang tunay na magbabago sa iyong buhay. Sabi nung isang tao, madali lang mag-quit smoking, kakain ka lang ng candy. Kaya sa kakakain niya ng candy, naubos na yung kanyang ngipin. Kasi matamis, sa kakakain niya ng candy, nagkaroon siya ng diabetes. Kasi yun ang kanyang pamamaraan. Naalala ko ang aking ama nung siya ay nabubuhay pa. Lumaki ako sa isang pamilya ng aking ama ay chain smoker. Ang sigarilyo ng aking tatay ay Marlboro Maiksi. Alam niyo yun? Marlboro Maiksi, yung mga makakatandaan. Sabi niya, madali lang mag-quit smoking. Sumubok siya ng candy. Sumubok siya ng iba't ibang ano. But for no avail, pag nakakaamoy siya ng sigarilyo, naglalaway siya, Brother June. Sapagkat addict na siya sa sigarilyo. Pero isang araw, nasumpungan na lamang ng aking ama na nagbabasa siya ng Biblia. Na itinuturo sa kanya na ang ating katawan ay templo ng Diyos. Sa kanyang munting kaisipan, nanalangin siya. Hindi niya sinabi sa amin na nagbabasa siya ng Biblia. Tinuro sa kanya ng Diyos ang 100. Natutunan niyang tanggapin si Jesus sa kanyang puso at doon dumating ang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Na isang fellowship ng mga mananampalatayang Adventista. Kaya nga, sa panahon na kung saan ay tayo'y tatawagin ng Diyos, ang tanong sa atin, ikaw ba ay may personal na relasyon sa akin? Close ba tayo? O baka pillar ka lang? Di ba? Close kami niyan. O nang name drop ka lang. Minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, kinakailangan nating maging handa sa pamamagitan ng espiritual na pag-asa, huwag sa hiniram na pananampalataya. Sa korte, babalik tayo sa hukuman. Ang representasyon ay nangangailangan ng tamang otoridad. Hindi mo maaring gamitin ang dokumento o patotoo ng iba bilang sayo. Hindi mo pa sasabihin na ito'y akin kung ikaw ay hindi ang nakasulat doon at ina-authentic na ang dokumento ay sayo. Kapag dumating na ang lalaking ikakasal, maaaring magkaroon ng panic mode. Pero ang mga tao nakagigising lamang sa literal na pagkatulog, kagigising lamang o anuman ang kanilang ginagawa, sa kanilang sitwasyon ng kahabalaan sa buhay, it doesn't matter. Sapagkat si Jesus ay nasa kanilang puso, nilagyan sila ng kahandaan ng Diyos. Ang tunay na paghahanda ay ibinibigay ng Diyos sa ating puso. Ikatlo at huling katotohanan tungkol sa kahandaan. Ang kahandaan ay hindi bukas. Ang paghahanda ay hindi bukas. Kailan ang paghahanda? Ngayon. Kailan kayo maghahanda pag may earthquake
sa panahon ng earthquake? Hindi ba tinuturo sa atin? Hindi pa dumarating ang the big one? Tinuturo na sa atin ang paghahanda para hindi tayo mag-panic mode. Sa pananampalataya, ang kahandaan ay hindi bukas, kundi ngayon. Ito ang pinaka malungkot na katotohanan. Kapag naimutawi na ang isang kataga, ang pintuan ay isinara na. Ang pintuan ay isinara na sapagkat dumating na ang nobyo at handa. Lamang ang mga taong may langis, ang mga hangal na dalaga ay nagmamadaling bumili. Ngunit huli na. At nang sila'y kumatok at narinig ang nakakayanig na tugon. Sad to say, ang sabi sa kanila, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. At ito ang pinakamalungkot na pangungusap sa Biblia, hindi ko kayo kilala. Minamahal ko mga kaibigan, dahil hindi sineryoso ng tao ang kanyang paanyaya habang may panahon pa. Ang pintuan ng biyaya ay bukas ngayon. Until now, the door of heaven, ang pintuan ng kaligtasan ay bukas ngayon. Pero for sure, hindi siya laging bukas. Darating ang panahon na magsasara ito. At ang sabi ng Biblia sa aklat ng Hebreo, minsan sa buhay ng tao ang karanasan ng kamatayan. At pagkatapos nito ay paghuhukom. Kung minsan iniisip natin, hindi pa naman siguro darating ang Panginoon sapagkat hindi ko pa nakikita ang lubusang palalatandaan na sinasabi sa Biblia. Ang tanong, iniintay mo ang mga palatandaan kung kailan darating si Jesus na sinasabi ng Biblia, pero nasusukat mo ba kung hanggang saan ka na lang mabubuhay? Lagi ako nagsiservisyo sa mga patay sa panahon nung ako ay nasa district. Nasaksihan ko ang kamatayan ng mga matatanda. Hindi porket matanda, sila na ang susunod. Maraming nauna mga bata. Hindi garantiya na ikaw ay bata na matagal ka pa. Ang ibig ko lamang sabihin, hindi natin hawak ang ating mga buhay. Ang pintuan ng biyaya ay bukas ngayon, ngunit hindi magpakailanman. Darating ang araw na ito ay sasara at kapag dumating na si Kristo, kapag tinapos na ng Diyos ang ating buhay sa mundong ito, ang pagdating ng araw na yon ay wala ng dagdag na oras o tinatawag na next time. Hindi pwedeng sabihin, pas muna ako Lord, sila na lang munang mauna. Walang ganun. Sapagkat mahalaga na maintindihan natin na habang may buhay, may pag-asa. Ngunit habang may pagkakataon, dapat magpasya. Habang may buhay, may pag-asa. Pero habang may pagkakataon, dapat magpasya. Kinakailangan magpasya at ang pagpapasyang iyan ay ngayon. Maraming mga tao nagsasabing, maglilingkod ako kay Lord kapag maayos na ang buhay ko. Oh no. Pag ganyan ang sinabi mo, kailanman hindi maayos ang iyong buhay. Sapagkat tanging ang Diyos lamang nag-aayos ng buhay natin. Kahit anong sarili mong pagsisikap, hindi mangyayari yon. Sapagkat ang sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Roma 3:10. Lahat ay lumalaban sa Diyos. Pero dahil sa pagmamahal at pag-ibig ng Panginoon, mahahanda tayo. Marami nagsasabing, magbabago naman ako. Pero hindi pa ngayon. Wait lang. Kailan ang wait lang? Bukas, makalawa, susunod na linggo, susunod na buwan, susunod na taon, hanggang kailan magkakalimutan. Isa pang mga pamosong expression, may panahon pa naman siguro. Alam niyo po ang salitang siguro, hindi po yan sigurado.
Ini-assume mo. As if. Pero alam niyo po ang sabi ng Biblia, ngayon, ang araw ng kaligtasan, sapagkat ang bukas ay hindi mo tiyak. Ngayon ang panahon ng pagpapala, ngayon ang araw ng kaligtasan, ang Diyos ay may paanyaya ngayon sa iyo, hindi bukas. Hindi bukas. Ang kaligtasan ay hindi para sa nag-aantay, kundi sa mananampalataya ngayon. Ngayon ang pinag-uusapan. Parang isang tren na papaalis. Kapag nagsara na, nakakita na ba kayo ng eksena sa LRT o MRT? Yung pilit na pumapasok, tapos nagsara na yung lalong-lalo na yung first time ng mga Pilipino na makasakay ng MRT at LRT, yung first time na na-introduce yan, nasaksihan ko yan, bata pa ako. Excited na sumakay sa tren, pero nga akala nila, for life yung nakabukas yung tren, mayroong segundo yun. Nasarahan, yung kasama niya kumakaway, naiwan. Tumatanda, sabi, sumunod ka na lamang sa susunod na station. Sa buhay Kristiyano, wala nang susunod na station. Isa lamang ang sasakyang papunta sa langit. Walang iba kundi ang dugo ni Hesukristo, ang kamatayan ni Kristo. Wala nang iba pang Kristong bababa muli upang mamatay para sa inyo at sa akin, sapagkat minsan lamang ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Kaya habang may buhay, may pag-asa. Ngunit habang may pagkakataon, dapat magpasya. Amen? Amen. Dapat nating tanggapin ang dakilang paanyaya. Ang pag-antala ay isang uri ng pagtanggi. Minsan nakala natin neutral lamang ang salitang. Hindi pa kasi ngayon eh. Ayaw pa ng mister ko. Ayaw pa ng anak ko. May pinaaral pa ako. Naalala ko yung isang kwento, sabi nung isang tao, kailan ka ba maglilingkod sa Panginoon? Alam mo, pastor, marami akong inaabala sa buhay eh. Maliliit pa ang mga anak ko. Kailangan ko munang gabayan sila. Dumating ang panahon nung lumaki na ang kanyang mga anak. Dumating uli ang panawagan sa kanya ng Panginoon. Sabi niya, alam mo, sabi niya, gusto ko naman maglingkod. Mahal ko naman si Lord eh. Kaya lang yung anak ko, gusto kong makitang ikinakasal. Nakasal nga yung kanyang anak. Dumating uli ang panahon. Dumating uli ang panahon. Ang sabi, Lord, ito na siguro ang panahon. Pero nakita niya, buntis yung kanyang anak. Kinakailangan siguro niya makita pa niya ang kanyang mga apo. Sabi niya, kinakailangan makita kong apo. Nung nagsipag-asawa ng kanyang mga apo, at sabi niya, siguro ready na ako. Sabi ng diablo sa kanya, hindi na pwede, masakit na tuhod mo. Hindi ka na makakaakit sa Jollibee, mataas yan eh, hagdan, kung patay ang elevator, ang escalator, hindi ka na makakadalo. Saka mahina na ang pandinig mo. Ano? Mahina na ang pandinig mo. O mahina na ang iyong mata. Walang nag-donate ng salamin, hindi mo mababasa ang Biblia. Ang pag-antala ay isang uri ng pagtanggi. Ang pinto ng biyaya ay bukas pa. Pumasok tayo habang may panahon. Minamahal kong mga kaibigan, si Jesus ay nag-aanyaya sa atin na habang may buhay, may pag-asa, ngunit higit pa roon, habang may pagkakataon, magpasya tayo kay Jesucristo. Ang sabi ng talata ng Biblia, kaya't maging handa rin kayo, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Sa huling talata ng parabola ng 10 dalaga, ito ang namutawing pangungusap at babala. Kaya't maging handa rin kayo, sapagkat darating ang anak ng tao na hindi ninyo inaasahan. Ito ay hatol ng Diyos. Bawat isa sa atin, isang kaso ng kahandaan. Hindi ito tanong ng kaalaman, kundi tanong ng kalagayan ng ating puso. Hindi ito'y tanong kung gaano mo siya nakikilala sa iyong isip, kundi kung tunay mo siyang tinanggap sa iyong buhay. At the end of the day,
Iniintay tayo ng Diyos na maging handa sa pamamagitan ng pagbabantay sa pag-asang siya'y darating. Malapit nang dumating si Jesus. Narito tayo sa isang bulwagang katulad nito. Ipinapahayag ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ang pagiging handa ay hindi nasa isipan lamang. Ang pagiging handa ay kasama si Jesus sa ating buhay. Sapagkat si Jesus mismo ang tutulong sa atin sa paghahanda. Marahil isasabihin ninyo, Pastor, hindi pa ako handa. Hindi ko pa kasi alam ang lahat ng mga verses sa Bible. Alam niyo ho ba, kung ganyan ang pagpapasya ninyo, mamamatay na lamang kayo, hindi niyo talaga mauubos yan. Pero ang mahalagang itinuturo ng banal na kasulatan ay makita natin ang isang tunay na relasyon na nignanais ng Diyos. Sa katapus-tapusan, ang kahandaan ay hindi panlabas, kundi panloob. Ang kahandaan ay hindi nahihiram, kundi personal. Ang kahandaan ay hindi bukas, kundi ngayon. Kaya't maghanda rin tayo sapagkat darating ang Panginoon sa hindi natin inaasahan. Ikaw kaibigan, kayo kaibigan, tayong lahat, nahahanda ba tayong salubungin ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya? Kinikilala ba natin siya na sa kabila na tayo'y may kakulangan, may kahinaan, maraming mga tukso, at maraming mga bagay na gumugulo sa ating isipan, pero dahil sa sinabi ng Diyos na mahal kita, tinatanggap ba natin ang paghahandang gagawin ng Diyos? Tinatanggap ba natin si Jesus ngayon bilang ating Panginoon at tagapagligtas? Ito ba ang iyong pasya na kilalanin si Jesus sa gabing ito katulad ng 5 matalinong dalaga na nag-iintay sa pagparito ni Jesus? Kung iyan ang iyong pasya, maaari bang ipakita nyo sa inyong pagtayo at tayong mga Panginoon po namin Diyos, salamat po sa katotohanan ng iyong salita. Hindi po namin alam ang oras, panahon, at takdang pagkakataon na kayo'y darating. Subalit alam po namin na tapat ang nangako at kayo'y babalik at hindi kami mabibigo. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maging handa. Tulungan niyo po ang aking mga kaibigan na naririto, na ipagkaloob nila ang kanilang buhay sa inyo sa pamamagitan ng lubusang pagtanggap sa iyo, Panginoon, bilang kanilang personal na tagapagligtas. At salamat po dahil alam po namin na gumagawa ang iyong Santong Espiritu sa buhay ng aking mga kaibigan sa gabing ito. Nagpasya sila na tanggapin kayo bilang kanilang personal na tagapagligtas. At dahil dito, pinupuri po namin kayo sa gabing ito. At salamat po, Ama, sa dakilang pagliligtas na iyong ginawa dahil kay Kristo Jesus na siya naming tanging tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga